Welcome to another episode of Estudiantips. Let the resilient voices be heard. The purpose of this podcast is to promote inclusivity through discussing topics that are relevant to us, students, pertaining to their strategies and tips, and provide a fostering, supportive environment in our university. For this episode, we interviewed 3 graduating psychology students to help us give an overview of their study habits, tips, strategies, and mistakes they've made during their first to third year. This will be beneficial to all psychology majors to help them find and plan effective study habits and techniques that will help them excel in their academics and pursuit of their career in psychology. My name is Ian. I am Kay. I'm Red. I am Darlene. And I'm Shane. And we are The Divergent. So, kamusta naman kayo guys? Kayo mga listeners. Yes. Diba? May natutunan ba kayo dun sa past past episode of our podcast. Pero yan, sa ating mga listeners. Medyo maano naman ang araw natin for today. Di Diba? siya maaraw, di rin maulan. Nakakumain na ba kayo? Busog ba ang iyong mga tiyan? Madami pa ba kayong to do sa canvas? Or tulog na yung panda nyo? Tulog ba yung panda nyo? Diba yun yung gusto natin eh. Huwag nang gumising. Ay, joke lang yan. Hindi na pinagising. Hey. Or yun, recap dun sa di ba we talk about yung mga struggles ng working students, Mhm. diba? Ano yung like pinaka-main key point na Yeah, as for me, I have learned from all of our realizations na ang pagiging isang working student ay isa sa pinakamahirap na desisyon na pwedeng gawin ng isang estudyante habang nag-aaral pa lang siya. Kasi mahirap mag-balance, lalo na sa heavy workload at sa mga kailangan gawin. Doon talaga Di talaga nagkakatalo-talo kung tatagal ba yung isang student sa pag-work or not. Saka yun nga, may mga iba na hindi ka na kaya and it's fine. Diba? Hindi naman nila kailangan ma-feel bad. Kasi, kailangan din syempre nila i-prioritize yung self nila. Kasi diba yun yung napansin natin na pag working student, medyo hati na yung time, nawawalan na rin ng time for leisure and then self-care. Ganun. Pero may iba talaga na talagang kayang-kaya nila, which is good for them. Yeah, and I realized na kaya kinakaya ng iba kasi nagkakadepende talaga yan sa motivation and reasons ng pagtatrabaho nila. Ayun. Sometimes hindi enough yung money as motivation para mag-work. Parang ang dali kasing isipin na okay, mag-working student tayo para may pera, may panggala, ganyan. Pero in fact, pag working student ka na, sobrang hirap nang i-manage yung time. Diba? Based sa mga napakinggan. So we have a new topic for this podcast and yung topic natin is about Tips, strategies, and study habits of fourth-year psychology students that they learned and accumulated in the previous years of studying psychology. diba? And diba, mag-uusap naman tayo about fourth year, di na tayo lalayo. Yeah, Diba? bakit? We have our very own fourth year among with us, diba? Sino ba yun, Kay? Yeah, let us introduce Miss Darlene Gomez! Yay! Yan. Hello guys, hello listeners. So for today, I'm going to talk about the tips and strategies ng fourth year college students sa psychology. And I have this friend of mine, I interviewed him, sinabi niya na yung tips and strategies niya sa pag-aaral ng psychology is since working student siya and pioneers kami ng online class. So, nag-start siya first year college is online class and then in the midst of third year, nag-face-to-face. So, for him, sobrang hirap na mag-transition into face-to-face galing ka sa online class. But for him, since working siya, lagi niyang ginagawa is nagbabasa siya, nagsusulat siya. So, after niyang magbasa and magsulat, kinakausap niya yung sarili niya. And tinatawag niya yung flirting technique. Yun yung techniques niya and strategies niya on how to review the subjects. Kasi medyo effective daw sa kanya yun eh. Kapag nagbabasa siya, kakausapin niya yung sarili niya sa salamin. And then with that, nare-retain niya yung information from lectures. So parang hindi siya inaantok, naaalala niya, nai-stack yung informations sa utak niya. And then tinanong ko din siya on ano yung biggest mistake niya during college years from, syempre, first year and then
fourth year. Sabi niya is natutulog siya sa klase. And I know makaka-relate ang mga lower years, right? Shoutout sa mga lower years dyan. Especially sa online class. Ang dami talaga Yes, ang daming natutulog sa online class. And we cannot diba? Hindi daw admit si it, Shane? diba? Ay, grabe. Diba? Parang hindi natin kailangan masisi na, hindi ako natutulog. We all know naman, lahat tayo natutulog, lalo sa online class. Pero para kasi sa kanya, na-realize niya, no? Since fourth year na siya, yung realization niya na natutulog siya sa klase and hindi siya nakikinig habang may nagle-lectures, parang mahirap dahil yung result is nararanasan niya na ngayong fourth year. So, yung pakikinig dapat is ginagawa pa lang, lower year ka pa lang, hindi na fourth year, hindi yung nasa huli na yung pagsisisi. Yun yung kanyang realization. And of course, tinanong ko din siya kung as a graduating student, nakikita mo na ba yung career mo in life after you graduate psychology? Sabi niya, hindi niya matawag or hindi niya makita yung career niya na iti-take yung psychology in clinical setting. Kasi for him, mas madaming opportunities when it comes to industrial, right? Kasi sa industrial, you will able to take some work like HR, guidance counselor, teachers, pwede kayong magturo. So for him, yung opportunities in industrial, mas madaming experiences compared to clinical settings. And tinatanong ko siya, so ano yung effective study habits na ginagawa mo during your college years and lalo na ngayon? Sabi niya is, ang ginagawa niya ngayon is binabasa niya talaga lahat from the start ang subjects, particularly in abnormal psychology, psych assessment, industrial organizational psychology, and developmental psychology. Binabasa niya in all from the start, from the scratch. Yun yung effective way niya ngayon. Since malapit na siyang graduate, so yun yung pinaka-effective way niya na aralin and makapasa this fourth year. So, I have this also participants na sa kanya yun naman, yung tips and strategies niya is nag-take down notes lang siya. So, parang hindi siya nakikinig, hindi rin siya yung focus talaga sa nag-lecture. Kung ano yung nakikita niya sa PowerPoint, susulat niya lang without even understanding the letters, the notes na sinusulat niya. So, take down notes lang talaga siya. Ina-highlights niya, tapos, with that, nare-retain niya daw or naaalala niya. And tinanong ko siya kung effective ba yon during college year. Sabi niya, somehow yes, no. Kasi hindi niya sure if effective ba talaga since nag-struggle siya ngayon. And tinanong ko siya ano yung biggest mistake niya. For her naman, yung biggest mistake niya is pumili daw siya ng mga kaibigan na hindi niya sure na sasamahan siya until the end of her college years. So, shout out sa mga nakakaisip pang mag-iba ng kaibigan, ganon. Kasi, what I mean is, support system is really important in college years. Kapag may mga kaibigan kang kaya kang samahan until the end, kaya mo ding samahan yung sarili mo. Like, ganon. Oh, yeah. And then, para sa kanya, dito, nahihirapan siya kasi nagkamali daw siya ng kaibigan, ganon. And then, after a while, iwan din daw siya. So, ang ginawa niya, nag-build siya ng sarili niyang confidence to study herself, by herself. So, sinasabi niya, hindi, kaya ko to. Kaya ko din magkaroon ng mga kaibigan by that. And then, after a while, kaya naman daw niya mag-build another relationship and kaya niyang tulungan yung sarili niya. And tinanong ko siya, sa graduating student, ang sabi niya, ipupursue niya is clinical setting. Since working student din siya, and BPO, and yung pag-observe ng mga tao is really important sa psychology since napapractice niya na now. So, makakatulong daw sa kanya pag nag-take siya ng clinical settings. And study habits na ginagawa niya. Nagbi-video daw siya sa sarili niya, and then, papanoorin niya yung sarili na, like, kunyari, nagti-TikTok tayo, di ba? Pag may nagti-TikTok, bibidyohan natin yung sarili natin. Titingnan natin kung, tama ba to? Tama ba yun? Sa kanya, binibidyohan niya yung sarili niya habang kinakausap niya yung sarili niya.
And then papanoorin niya, by that, naaalala niya or nare-review niya lahat ng sinasabi niya sa video. And then, these participants also, in-emphasize niya yung pag-take ng psychology in a personal way, experiences rather. Parang para sa kanya, yung pag-take niya ng psychology is to help her father and understand the condition of her father. So, medyo personal. So, trigger warning sa lahat. Ganyan. Para sa kanya, tinitake niya is gusto niyang maintindihan if yung father niya is may disorder or wala. Or normal lang yon. So, yung pag-take niya ng psychology is really, really important for her. And yung biggest mistake niya is wala siyang time sa pag-aaral. Hindi niya siniseryoso ang pag-aaral. So, sabi niya, hindi niya daw binibigyan ng halaga yung salitang review. Lagi daw siya nagpo-procrastinate. So, for example, may exam siya later lang din siya magre-review. Ganun siya. So, and then yung tinanong ko siya if she will pursue this field sa work experience niya. She said, maybe no. Because, di niya daw alam kasi natatakot siya kapag siya ay isang ganap na psychologist and ma-identify niya yung father niya may disorder. Hindi niya daw kayang pagalingin. And we all know that hindi pwede yun, di ba? If you guys are still listening, alam niyo yun na sa psychology, hindi niyo siya pwedeng gamutin yung kamag-anak. Relatives, Yeah, of course. And yun ang kinakatakot niya. But yung study habits niya sa buong pag-aaral and until now is yung pagbabasa ng mga libro about psychology. Same lang din sa mga participants na other fourth year college. Pagbabasa talaga ang kanilang inaaral ngayon. Kaya kung hindi pa kayo ganun marunong magbasa, intindihin yung mga binabasa, you should learn how to read with understanding talaga. And for me, literally speaking, na fourth year college student here, yung tips and strategies ko talaga ngayon is matuto na kayong magbasa talaga. Even na kahit yung may free time kayo or what, magbasa lang talaga kayo. Kasi if you're not taking this course seriously, baliwala rin lahat. Nakatungtong kayo ng third year and fourth year, and then at the end of the day, hindi nyo talaga tinitake as serious yung course niya. And yung biggest mistake ko, siguro hindi talaga ako take down notes and hindi ako magawa ng sariling reviewer ko. Kasi parang chill lang. Although, I manage everything naman sa pagdating sa ACADS. Alam ko yung priority ko and yung target na grades ko. So, ganun ako, chill lang. Hanggat pumapasa, chill lang. Kaya kong makinig, kaya kong mag-enjoy, and kaya kong mag-excel. Parang nasa average type of student. Ganun. Pero hindi yun, guys, advisable. Hindi siya advisable kasi in the long run, marirealize nyo na ang hirap maging chill na students. Kasi ngayon, nag-struggle ako in my own experience na dapat noon pa lang, sineseryoso ko na talaga siya. Like, binabasa ko talaga para nare-retain na lang. Parang nagiging stock knowledge na lang siya. And as a graduating, I would pursue this field. Siguro, yes, kasi nagiging aware na din talaga yung mga tao when it comes to mental health. And for me, madaming opportunities talaga, not only here in the Philippines, but also in the other countries. Parang nagiging open na sila. So, I think there have a lot of experiences and study habits na ginagawa buong pag-aaral. I think same lang din sa mga answers and ng fourth year college is yung pagbabasa talaga. Matuto na talaga kayong magbasa now pa lang kasi sobrang haba, sobrang daming topics ng 4 na subjects, I think. Integ course yan. Kung makakatungtong man kayo ng fourth year college, may encounter nyo ang integrated course. Pag take nyo na yon, grabe. Para kayong pinanganak ulit. Para kayong bumalik ng first year college kasi ang daming itatakal from developmental psychology, abnormal psychology, psych assessment, IO, yeah. Madaming subjects and isipin nyo, one sem nyo lang siya aaralin lahat. So, para sa inyo, sobrang hirap. Kaya need nyo talagang mag-aral, guys.
So, ayun. Do you have any insights? So for me, ako parang hindi ata strategies, tips at study habits na ko, kundi takot. Parang ayoko na po pala. Ka ba? Pero- Pero, fourth year. Joke. Wag na, parang enough na to. Okay na to. Pero yun siguro, napansin ko lang with everyone, siguro, it all boils down talaga kung trying to navigate kung ano yung effective na study habit sa'yo, yung mag-work talaga sa'yo, no? Tapos, napansin ko dun sa isa na yung bawal ngayon sa ang hirap siguro yung sa treatment ng father niya. So, siguro pwede na lang din mag-recommend, no? Pero at least, ikaw rin sa sarili mo, knowing na yung father mo, mamamonitor mo din siya. Though, hindi mo siya pasyente, pero alam mo kung ano yung nangyayari. Oo. Tapos, with regards naman siguro, isa study tips ko. Ay, sinari yung sarili. Siguro yung effective kasi sa akin, syempre, if you're talking about effectiveness, syempre, third year din naman tayo and fourth year. So, makakatulong na rin to sa second year and first year. So, kagaya nung sa first year, parang ganun din kasi ako eh. Ang ginagawa ko, pag na may topic akong nagugustuhan talaga, ginagawa ko to aaralin ko siya, search ako ng mga examples, lahat yung titingnan ko, and after that, tatayo ako. Pupunta ako sa lugar na walang tao. Tapos i-discuss ko yun sa kuya may mga estudyante ako, ganun ginagawa ko. Then after that, nare-retain naman siya. Pero hanggang ngayon, nare-retain ko pa doon yung inaral ko about yung validity. So, kayo ba? Ikaw, Shane? Well, sa narinig ko kay Darlene, parang yun nga, tulad din ng sinabi nating lahat na parang natakot na lang ako na mag-fourth year instead na maingganyo ako yun. Yun nga, working din ako at the same time, parang sobrang struggle kasi honestly speaking, halos parang wala akong wala nga ako nare-recap ngayon about sa dev psych. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka daw. Nakalimutan na. Parang kami. parang aaralin ko ulit siya from scratch. Tapos, yun nga, aside from that, yung mga tinatake namin ngayon as a third year, first sem, student na psych assessment tsaka abnormal psych, edi mas better nga na paghandaan mo ngayon kaysa sa tawag dyan, mga pakaulit doon sa fourth year, yung dalawang subject na yun. Kahit yung dalawang subject na lang yun ma-salvage mo, yung dev psych siguro baka kaya naman maisingit yun from scratch dun sa fourth year bago mo i-take yung intake course kasi kailan nga ba i-take yung industrial, yung IO, second sem, Hindi ka first Ah, then. second sem na third year. Second. So yun nga, siguro yung dahil buti nga, thankfully third year tayo ngayon, tinatake pa lang natin yung 3 subjects, take pa lang namin yung 3 subjects na to. So, parang tututukan ko na lang is dev psych. And, yun nga, I mean, para for preparation na doon sa intake course. Kaya natin. Ayun nga, ang dami din ako natutunan doon sa mga tips na sinabi ni Darlene na kahit nakuha niya sa participants. Ako naman, ang natawag dito, sa mistake muna. Kasi yung mistake ko talaga, hindi talaga ako nag-take down. Ngayon na lang ako nag-take down. Saka natutulog talaga ako sa classes. Natulog talaga ako sa class. Tapos pag may exam or quizzes, doon lang ako nag-review. Doon ko lang nire-review yung mga PowerPoint. Tapos matatandaan ko lang siya for that day. Tapos pag natapos na yung quiz or exam, wala na. Chill na ulit ako. Tapos magkakaram ulit ako. Makakalimutan agad. Oo, makakalimutan agad. Review. Parang ngayon, inaano ko na siya. Binabago ko na siya. Sinisimulan ko na siya baguhin. So, pag may mga PowerPoint doon. So, nakarelate ako dun sa pangalawang interview na nag-take down notes siya sa PowerPoint. Pero ako naman, tinatry ko talagang makinig pa rin kahit tinitake down. Saka, hindi ko kinokopy yung PowerPoint talaga agad. Nag-sketch muna ako. Para yung focus ko hindi lang sa pagsusulat. Para nakikinig pa rin ako and then nag-take down notes ako. Tapos, pag after na, kasi most professor naman sinasad nila yung PowerPoint. Doon ko na lang isusulat ng maayos sa pag after online class. So, ayun, nare-retain ko yung information na mas matagal sa akin. So, yun. Chine-change ko na yung mga negative habits ko. Yeah, sa akin naman, personally talaga, hindi ko naman tinitake negatively yung pag-chill at pag-enjoy habang first year ka pa lang. Feeling ko at some point kasi kailangan talaga nating mag-unwind, magpahinga, mag-enjoy, hindi yung puro aral lang. But we have to take it seriously, yung pag-aaral. Hindi pwedeng panay ka lang enjoy at panay ka lang din aral. Kailangan mo talaga siyang i-balance. Sa study habits kasi,
ako personally, hindi ako gumagawa ng reviewer kasi I find it very time-consuming. Oo, dun talaga ako agad sa materials na pinaprovide ng mga profs. Oo, tapos binabasa ko yung mga libro. And then, from there, doon ako nag-highlight. Hina-highlight ko muna, tapos inuulit ko sa pagre-review. Hindi ko madalas kausapin yung sarili ko. It's more like, minimemorize ko siya, vino-voice out ko lang para mas naririnig ko. Hindi ko, Parang yung sa unang... oo. Ang sinasabi mo, no? Binibirth mo siya. Kailangan kong marinig yung inaaral ko para mas magtagal siya sa memory ko. Tapos after nun, naaalala ko pa rin siya, tapos magagamit mo talaga siya sa ibang subjects kasi feel ko connected talaga silang lahat eh. True. Kaya kailangan mo talagang makinig. Ang kinakatakot ko lang, nung DevSci. Yeah! Kasi first year pa tayo nung DevSci. Tapos ngayon, inaaral na natin yung psych assessment at saka abnormal psychology. So, dahil alam na natin from Ate Darlene na kailangan mo talaga magseryoso, ayun, parang naisip ko na, hala, okay, kailangan ko na nga talagang seryosohin itong dalawang subject na to. Pati yung IO next sem. Kasi kung hindi, sobrang mahihirapan ako sa 4th year. Kung magpo-4th year man. Mag-work year yan. I don't Ito, think this negative energy. Yeah. Ito, literally speaking, hindi ako nag-speak for myself and on behalf of 4th year college para takutin yung mga lower year, di ba? And Wala na, natakot na kami. Too late. we're here lang kasi para iparating sa inyo how important taking this course serious, di ba? Kung paano nyo dapat siya i-take from the start pa lang. Para in the end of the day, kung nasa 4th year na kayo, hindi kayo nahihirapan. Katulad ng paghihirap ng mga students ngayon. Kasi mostly ng 4th year college students is nag-struggle kasi first year sila, hindi sila nag-aaral, ganyan. I mean, it's normal kasi first year pa lang. Pero, in the end of the day, marirealize nyo na kung gaano ka-importante ang makinig. Kasi, pag nakikinig ka, parang kunyari, for example, sinabihan ka ng magulang mo na huwag ka nang pupunta dyan kasi masasaktan ka dyan or mahuhulog ka dyan. Pag narinig mo yun sa parents nyo, lagi mong maiisip yun. So, it's really important to listen. Di ba? You need to listen. Yeah, tsaka gusto ko lang din i-add na sana as soon as possible, habang maaga pa lang talaga, dapat alamin mo na or mag-try ka na ng mga study habits, study techniques na mag-work sa'yo. Kasi ako, ito yung pagkakamali ko eh. Nung first year, sinusubukan ko talagang gumawa ng reviewer. Pero hindi ko naman naaaral. So, nawawalan din siya ng sense. Oo. Kaya, ang effective na talaga sa akin ngayon, magbasa na lang talaga agad, hindi na gumawa ng reviewer. Yes, and to add that yung one participant ko is nakakatulong din sa kanya yung group study and yung friends. So, ang nice. pagkakaroon ng kaibigan guys is hindi mali. Lalo na sa pag 4th year kayo. Kasi sa 4th year, hilahan kayo pataas, hindi pababa. So, it's really important na You have to build connection. build connection with your classmates, friends, kung ano man, kung sino man connection ang gusto mo. Yeah, kasi nga natutunan natin sa group dynamics, di ba? Na yung mga nakakasama natin ngayon ay pwedeng makasama pa rin natin sa work in the future. True. Yeah. And mararanasan nyo in the end of the day kung gaano ka-important yung pakikisama din. So, malalaman nyo na Feel shy? Kelo? syempre, so, Pakikisama. ngayon nyo nalaman na it's all about connection. Kasi lahat nagtutugma-tugma pagdating sa dulo. Kaya nga yun, nung habang nakikinig ako sa mga sagot ng mga in-interview, na-feel bad ako dun sa pangalawa kasi yun nga, hindi siya nakakuha. Or like yung unang group of friends niya is naiwan siya, ganyan. Hindi ko kasi naranasan yun. Hindi ko pa, ayoko muna naranasan yun, syempre. At sana hindi yun naranasan ng mga nakikinig sa atin ngayon. You know? Kasi yun nga, sa college kasi, super laking halaga nung may proper group of friends ka, tutulungan ka talaga. Yung hindi yung pag may kailangan lang sila sa'yo. And ayun, kaya grateful din ako sa atin, sa mga friends ko this college. Kasi hindi lang nila ako kilala pag may kailangan. Oo. Talagang, yung iba pa nga since first year, magkakaibigan na kami. So talagang, sila rin yung nagpapagaan kahit mabigat yung college life. And I hope sa listeners natin, may ganung group of friends din kayo. And kung wala pa, or masanay kayo mag-isa, it's fine. Pero, try
to build connections ka this college kasi kailangan mo yun. Pero si participant to ba, pwede ba malaman if okay lang naman siguro? Kamusta naman siya ngayon? Like, meron ba siyang nakakausap ganun? Yeah, I think she's okay naman talaga. And for her naman kasi, yung pagkakaroon ng kaibigan is isa lang sa parang way niya para mag-study. Kasi hindi siya ganun kagaling pagdating sa sarili niya. And aminado siya na kulang yung oras niya sa pag-aaral pag mag-isa siya. So, by the way na nandun yung friends niya sa tabi niya, kaya niyang mag-review. And I think she's doing great. No? Oh, nice. Good She's for her. doing great kasi Happy for her. yeah, sa 4th year college niya siya and so far so good. But there's nothing wrong naman kung hindi ka makapag-aral ng mag-isa lang. I mean, may mga gano'n naman talagang tao. Kailangan ng opinion ng iba, kailangan ng mga salita ng iba. Pero kung kaya mo dun sa sarili mo at kung mas beneficial sa'yo na mag-isa ka lang, why not? Yeah, Navigating lang self-review. talaga kung anong Anong mag-work talaga work sa'yo. sa'yo. Kasi ako personally, kaya gusto ko rin yung group study kasi gusto ko yung parang kinikwiz ako. Parang trivia question. O ano to, like, ano yung powerhouse of the set? May mitochondria. Ay, Ganyan. Yung mga ganun, mas natatandaan ka. So, tapos, di pag mali yung sagot ko, edi mali, ganun. Tapos wala, basta nare-review ako pag ganun. So, ano yung mga neurotransmitter? Next question. Call a friend. Red. Hindi. Ay, hindi ko din alam eh. Ay, neurotransmitter. Pero ayun, seeing now, no? Kasi tayo 3rd year, 4th year, alam na natin ngayon sa sarili natin. Like, na-navigate na natin. So, by 4th year siguro, hopefully, ito pa rin yung study habits natin, yung strategies natin, and Nagkalimutan na yung mga bad yes. habits. And Or i-minimize or lessen. And this concludes our last podcast. To all students who are interested in taking a degree in psychology and to all psychology majors, we hope that you learned something that you can apply in your life as students. We hope that you find your drive and motivation to pursue and stay in this field. That's it, everyone. Please share and comment your thoughts, tips, opinions, and learning techniques. Again, we are The Divergent!